Kumusta? Sa ating pag-uusap ngayon, sisiyasatin natin itong mundo ng online betting sites dito sa Pilipinas. Oo. Marami tayong titinang impormasyon, mga alam mo naggabay, reviews, pati ng mga listahan tulad ng nasa betplace.us at iba pang sources na pinagbasehan namin. Mhm. Para makatipid ka ng oras, 'di ba? Imbis na basahin mo lahat ng nasa first page ng Google, piniga na namin para sa'yo. Tama. Ang layunin natin, bigyan ka ng malinaw at mabilis na pag-unawa sa mga pinakaimportanteng bagay. Okay, simulan na natin? Oo nga. At kitang-kita naman talaga yung paglago ng interest dito, no? Pero syempre, kasabay niyan yung mga tanong. Legal ba to? Lalo na, ligtas ba? Yun, Mahalaga, kailangan mong maging mapanuri ka talaga sa pagpili mo ng platform. Kasi yung kaalaman mo, yun ang pinakamabisang proteksyon mo rito. sige, umpisahan natin sa pagpili. Ano ba, based sa mga sources natin, ano ba talaga yung mga dapat mong tingnan? Unahin natin, siguro pinakaimportante yung lisensya. Oo. Legal ba itong mag-operate dito? Kasi merong mga sites na lisensya ng PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation yan, di ba? O kaya ng CEZEA. Cagayan Economic Zone Authority, tama. Isa ring ahensya ng gobyerno yan na nagbibigay lisensya sa online gaming. Exactly. Pero marami ring offshore sites, yung mga galing labas na may lisensya naman mula sa halimbawa, UK, Malta o Curaçao. Nakita mo ba sa betplace.us? Parang nililinaw nila kung anong lisensya meron yung site. Oo, importante yan. Dapat transparent. At kasunod niyan, syempre, seguridad. Yung may SSL encryption ba? Yun yung parang padlock icon sa browser mo. Tao yun. Ito yung magpoprotekta sa personal na informasyon mo, tsaka syempre, pera mo. Critical yan. Tapos, bukod dyan, mahalaga rin yung software at user experience. Maayos ba yung site o yung app nila? Mabilis ba? Hindi ba nagkaka-crash? Nakakainis pag mabagal, di ba? Oo, sobrang hassle. Tapos mahusay na customer support. Importante rin to. Kasi pag nagka-problema ka, may madali ka bang makausap, live chat, email, telepono. Mas okay kung 24/7, no? Totoo. Tsaka dapat mabilis sumagot, hindi yung 24/7 nga pero isang oras ka maghihintay. Exactly, yun nga. At syempre, lastly, yung pagpipilian. Marami bang sports? O kaya casino games? O baka naman esports ang hanap mo? Dito sila nagkakaiba-iba, no? Halimbawa, napansin ko sa ibang sources, mas focus sila sa esports markets, pero parang sa betplace.us, binibigyan din nila ng bigat yung local payment methods. Interesting point yan. At speaking of bonuses at promotions, eto na, dito maraming parang naaakit agad. Oo, ang gaganda pakinggan eh. Welcome bonus, free bets, deposit match. Mukhang ang laki, di ba? Pero dito nagiging crucial yung pagbabasa ng terms and conditions, yung T&Cs. Ay nako, yung fine print. Yon, ano yung wagering requirement? Ito yung ilang beses mo kailangang ipusta yung bonus mo. Minsan kasama pa yung dineposit mo bago ka makapag-withdraw ng panalo. Ah, okay. Akala mo free money agad. Hindi. Minsan, grabe, 10x, 20x, minsan 30x pa o higit pa. Kailangan mong i-calculate yan. Grabe. Tapos hindi lang yan, di ba? May expiration din ba yung bonus? Anong mga laro lang pwede? Tama. Tsaka anong payment methods yung kasali sa promo? Kasi minsan, pag nag-deposit ka gamit ang sabihin nating isang specific na e-wallet, baka hindi ka qualified sa bonus. Ah, okay. Detalyado pala dapat. Kailangan talaga. At dahil nabanggit mo na rin yung payment methods, ang lawak na rin ng options ngayon, Sobra. Nandyan, syempre, yung GCash. Actually, based sa nakita natin sa betplace.us, halos lahat ata nung nire-recommenda nila may GCash eh. Oo nga, parang yun na yung go-to ng marami. Mukhang ganun na nga. Meron ding credit debit cards, Visa, Mastercard. Tapos mga e-wallets tulad ng Skrill, Neteller, Payza. Parang digital wallet din yan. Pati na ring crypto, Bitcoin, etc. Wow, pati crypto. Oo. Pero importanteng malaman mo rin yung minimum at maximum na pwedeng i-deposit o i-withdraw. Tsaka kung may mga fees ba. Okay, sige. Ngayon, puntahan natin yung medyo komplikado.
Legalidad. Ito, medyo tricky ito. Kasi ang PAGCOR, sila yung nagre-regulate ng mga land-based, yung mga physical na casino, di ba? Pero itong online betting, lalo na yung galing sa labas, yung offshore, parang nasa gray area pa rin ano. Oo, para sa mga Pilipinong manlalaro, medyo ganun pa nga. Marami ang gumagamit ng offshore sites. At alam mo ba, may nabasa ako sa ibisang source, parang may policy daw na mismong mga Pinoy, hindi raw pwedeng pumasok at magsugal sa ilang malalaking casino resort dito sa Pinas. At totoo ba yan? Yun ang sabi, pang-international guests lang daw na may ID at 21 years old pataas. Medyo weird, no? Oo nga. Anyway, kaya balik tayo dun sa sinabi mo kanina, kailangan talagang pumili ng mapagkakatiwala ang site. Exactly. Yung mga listahan tulad ng makikita mo sa betplace.us o kaya sa scams.info, tips.gg, nagre-rank sila based sa iba't ibang criteria. Pansin ko nga parang sa betplace.us, malaking factor sa kanila yung bilis ng payout, tsaka yung availability ng local payments like GCash. Oo. Sa iba naman baka mas tingitingnan nila yung variety ng odds o yung dami ng sports coverage. Kaya maganda talaga mag-cross-reference ka. Tingnan mo kung ano yung priority mo. At ilan nga sa mga madalas mabanggit na tumatanggap ng Pinoy players ay yung 22bet, 1xBet, Melbet. Marami pa. Basta, ang point is, Mag-research ka muna, huwag basta-basta. okay, so para i-recap natin para sa mga naikinig, kung papasukin mo to, una, seguridad talaga, lisensya, SSL, maayos na support. Pangalawa, intindihin yung bonus. Huwag masilaw agad. Basahin yung TNCs, lalo na yung wagering. Tama. At pangatlo, pumili ng payment method na komportable ka at syempre, ligtas para sa'yo. Oo, at pinaka-importante sa lahat siguro, maging responsable. Lumalago tong industriya na to sa Pilipinas, pero laging tandaan, magtakda ka ng limitasyon para sa sarili mo. Hindi to paraan para yumamang bigla. Hindi talaga. Ito ay isang uri ng entertainment. Dapat ganun lang ang tingin mo dito. Pag hindi na masaya, tigil na. Okay? Good point. Naglagay kami ng listahan ng ilang mga site kasama yung galing sa betplace.us at iba pang useful links sa description sa ibaba para mas mapalalim mo pa yung research mo. Check nyo yan. At bilang panghuling tanong na iiwan namin sa'yo, sa tingin mo, sa patuloy na pagbabago ng teknolohiya tsaka posibleng mga bagong regulasyon sa hinaharap, ano kaya ang magiging itsura ng online betting para sa mga Pilipino, sabihin nating 5 taon mula ngayon? Interesting question yan. Aling aspeto nito ang pinaka-nakakakuha ng interest mo? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.